tayo sa pinakahuling parte ng palabas na ito. Ako nga pala si Princess Janine Palma, ang direktor ng Dalawang Gabi na isinulat ni Ginoong Maynard Manansala. Itong tula na ito ay tumatalakay sa tema ng pag-ibig, paghihinayang, agwat sa edad at profesyon sa pagitan ng isang guro at ng kanyang dating estudyante. Sa loob ng dalawang magkaibang gabi na kanilang pagtatagpo, lulutang ang mga damdaming matagal nang nakatago sa loob ng maraming taon. Naway, itong dulang na ito ay maging isang paalala at mapagnilayan natin ang mga pagkakataon sa buhay na pinalampas lang natin at hinayaan natin lumipas. Muli, ito ang Dalawang Gabi ni Maynard Manansala. Maligayang panonood! Kaya. Oh. Ang ganda. Adele. Oh, anong meron? Ha? Ulol. Ano? Nagagandahan ka na naman sa akin. Saan po ang ballroom? Huwag kang panira. Uy, salamat, Les, ha? Ilang set na ako pinag-check. May bumagsak ba? May bumabagsak pa sa'yo. Parang ang baba ng energy mo, Les. Kung sa bagay, kahit naman dati ganyan ka na. Ito naman. Nagtatampo ka na ba? Na lagi kitang pinag-check? Hinalyo ka na naman? Hayaan mo. Malapit na matapos ang kalbaryo mo. Hindi na magkakakalyo ang daliri. Ang sabi ni Sir Pao, makakabili na raw ng scantron ng pobreng college natin. Oh, finally! Sus, wala yun. Ang scantron? Tangi, ang pag-check. Yun naman pala. Eh, bakit ganyan ka? Natatay ka ba? Ang lakas mo yung trip, no? Kaya nga willing-willing ka sa amin. Lester, wala ka bang naaalala? Cherry Pie Pikachu. Adel yan! Remind lang kita, ha? Bata pa po yun. Bakit? Mukha na ba ako matanda? Bakit? Maganda rin naman si Cherry Pie, ah. Oh, eh, di sa bibig ko rin lumabas. Maganda ako. Mamaya na tayo umuwi, ha? Hoy, Les! Ano ba yan? Uy! May konsepto na siya na textmate. Ha? Wala? Ang sabi ko, mamaya na tayo umuwi. Tayo? Oo! Diba sabay tayo umuwi? Diba sabay tayo umuwi? So, totoong may problema, Les? Wala naman. Ano lang? Ano? Wala pa naman. Ay, bakit? Eh, nagpa-deliver na ako ng pizza eh. Yung Hawaiian? Yung gusto mo? Bongga! Ang tataas. At haya si Marlon Baldomero, ha? Complete package ang lolo. Cute na. Matalino pa. Mauna na ako, Ma'am Debs. Nag-usap kami ni Inang nung isang gabi, Les. Yung
Saan na pala sina? Kinakamusta ka nga? Anyway, nag-usap nga kami. Ang sabi niya, hindi na raw ako bumabata. Uy, bigat na. Ilang taon na raw ako nag-aalaga sa kanya. Biro ko nga. Ang drama naman niya. Ilang taon na raw ang lumipas. Yung mga estudyante tinuruan ko, nagsipag-abroad na. Kundi, asawa. Ako, nandito pa rin. Single. Ang ginagawa ni Sir Sal sa computer lab. In fairness, Les, ha? Yan ang pinaka-effective kong joke. Anong pagkukwentuhan namin isa? Storage capacity ng USB stick. Ano ang banding namin? Pagtutulungan namin i-troubleshoot ang computer. Oo, di ba? Steve, bagay ko na kayo. Tinanong ni Ina kung hindi na raw ba ako mag-aasawa. Kumbaga sa exam pass your papers na raw. Ang sabi ko naman, wala na Ina, okay na. Sabi mo dati, pag umabot ka ng 40, suko ka na. Wala pa akong parentales. Wow! Tinanong ni Ina, ano raw ba kita? Former student? Kaibigan? Yes naman matalino ka naman. Sa class dati, malakas lagi ang loob ko magtanong dahil kung walang makasagot, lagi ka magtataas ng kamay. Kailangan pa ba natin i-charades ko? Kaya, tignan mo. May kandila. Umorder pa ako ng red wine. Ay, nasa Shenzhen Sorting Center pa natin. At plastic cups talaga. Diba? Ang romantic lang, Liz. Puno! Oh, yes, yes. Sabihin! Sasabihin ko. Sabihin! Huwag ka mag-English, hindi ka artista. Hindi pwede. So, mali pala ako. Yung pag hinahawi mo yung buhok ko, pag napupunta sa mukha ko, ano pala yun? Siyempre, magulo kayo inaayos. Eh, yung pag hindi mo inaalis yung braso mo, pag sumasagi sa pupilya ko, pag nanonood tayo na sine. Eh, ikaw naman pala to. Natural. Masikip sa sine. Normal na magkabubuan ng katawan. Isipin mo na lang kung ilang libong taong nagkakaipan sa MRT araw-araw. Tirik na lang sakali, di ba? Buntis na siya, pagbaba niya. Eh, yung pag-text natin araw-araw, ay yung pagtatawagan natin. Yung alam mo ang mga problema ko, alam ko ang mga problema ko, wala lang din. Ma'am Debs, ganyan na kahit na sino magkakaibigan. Tinanong ni Inang kung boyfriend kita. Ang sabi ko, ayaw ko akong magsabi. Pero ang sabi ko, tuwing kinukuha mo yung mga test paper para ikaw yung mag-check, kinikilig ako. Pakiramdam ko, ayaw mo palihin yung daliri ko. Di ba rin ang daliri mo yung magkakalyo? Pakiramdam ko. Ma'am Debs, kahit naman nung estudyante mo pa ako, chinechikan mo na. Pero hindi na kita estudyante. Mahalaga ka sa buhay ko, Ma'am Debs. Ma'am Debbie, nung panahon nalilito ako tuwing papasok sa klase dahil kiramdam ko di ko kakayanin. Ikaw ang nagpapalang sa loob ko. Nung naging prof kita sa psych, inspired ako. You bring out the best in me, Ma'am Debs. Pero yung Dahil ba mataba ako? wala akong sinasabing ganyan. Alam mo, umatak tayo kung saan may Andy Rice. Award din naman kay Ma'am Banyaris ng sleeping team. Sexy na ako in one-one. Ay, gawin, Ma'am Debs. Saka, delikado pa mga slimming tea na ganyan. Oo, sige. Nag-sign up ako ng pasuma sa barangay namin. Gusto mo, sabay ako pa ng yoga. Gawin mo yan para sa kalusugan mo. Dahil ba sa age gap natin? Hindi naman halata. Pareho yung mga pagkain na gusto natin. Pareho yung mga jokes na pinagtatawanan natin. Nasasagyan natin yung tupak ng isa't isa. Ma'am Debs. Ma'am Debs, please.
naman, Liz. Hindi mo ba talaga nakikita? Wala ka ba talaga nararamdaman? Lahat ng natutuhan ko sa teaching strat at kung ano-ano pang strat, binuhos ko na dito. Mahal kita, Lester. Sorry. So, this time, nag-i-illusion lang pala ako. Na kahit ang tagal na rin natin ganito, si Ma'am Debs lang talaga ako. Personality development coach mo. Teacher, mentor, ano pa? Kami na ni Trisha. Kami na ni Trisha. Si Trisha. Trisha katakutan. Oo, kilala ko siya. Magkaklase kayo sa akin dati. Bakit, Lester? Anong bakit, Ma'am Debs? Lalaki ako. Babae siya. At ako, ano? Babae din. Babae. Teacher. Di ba dati, pag nag-roll call ako, manilig ko lang yung apelyido ng katakutan, napapayuko ka na? Parang bahong-baho ka. Hindi ko pala siya dapat katakutan. At mabango siya. Tsaka natatandaan ko, nung nag-turn off ka sa katakutan na yan, kahit ang dali-dali ng exam, pasang-awa pa rin. Pwede ko naman siya tutuan. Nag-improve na siya. Tinulungan niya ako mag-check ng test paper mo eh. Ano? Pinag-check mo siya? Oo, bakit? Ano? Nare-check ka? I'm sure maraming correction. Sobra naman, Ma'am Debs. Kailan pa kayo? Mansari namin bukas. Ma'am Debs. Sorry. Unfair naman kasi, Les. Hindi mo man lang sinabi. Kung di pa ako nagtapag ngayong gabi, baka nabalitaan ko na lang sa kung sino dyan ang tungkol sa inyo ni Trisha. Alam ko ba naman magkakampi tayo? Kahit pala sa bagay na yun. Sasabihin ko rin naman eh. Saka, tignan mo. Tignan mo ang reaksyon mo. Sige na, Lester. Ang sabi mo kanina, kailangan mo nang mauna. Paano ka? Siya naman. Para ka naman tama. Parang hindi mo ako kilala. Pa? Sa ganda kong to, sa suot kong to. Ma'am Debs naman eh. May girlfriend ka na ko eh. Dali na. Dali na. Happy Matsuri! Best wishes, sweet dreams, J-A-P-A-N. Just always pray at night. I-D-A-L-Y. I trust and love you. K-A-Z. Puta. Nakakainis ka naman. Dali na. Dali na. Bago pang bago isip mo. Dali na. Yan ka. Hello? Yes? Wala pa yung pizza? Hindi na kayo na. Nalimasan na ako ng puto pati. Hindi. Hindi. Alam ko, i-cancel mo na yan. Makasa ka. Bye. Ano yung besting point na yun? Wala pa.
Kaya lang, lain, alam mo ba? Kapag yan nagkakasaya sa akin, ang daming babae tumatag sa akin, pero tingnan niya ang customer. Marami ang customer lagi. Ito yan. Kaya, saya-saya ko ngayon, mag-asawa na siya. Halos video ko yung loko lang para mag-kwento. Ito daw sabi niya, hindi daw sa'yo kasi galakan. Sabi ko nga, talaga naman. Nakapasok ng tension si Tisha, mangiyak-iyak. Ito naman si Lester, to the rescue. Ngayon, malaki nakabantay si Lester sa kanya. Siguro, yesterday nga talaga sila. Pero kasi pag-alam ko, laki na may kasama. At, pinupuntahan lagi. Well, actually, Esther and I were classmates since freshman high school. At first, I didn't think I'd like to. Hindi mo nakakasya. But it teased that. And it always about the things inside me. It's really the girl of Miss Mom Dex. Excuse me, yan po ba si Cherry Pie? Si Adele? Esther, Baka sakali lang ako dumaan eh. Sabi sa ba, bakit ka na daw lagi umuwi? hindi. Ang daming trabaho. Hindi ka na talaga makapag-asawa niyan. Anong meron na bisita ka? Ayaw mo yata ako makita. Nag-request ako ng recommendation letter Para sa... sa work, sa call center. Ginagat ko na rin, ma'am. Habang naghihintay na mahabang pila ng aplikante sa hospital. Pantagdag na rin pang training. Akala ko may Stanford na. Meron, pero di maaasahan. Dapat kasi buong pag-shade mga nila sa answer key para basahin ng machine. Tapos, isang beses, nagkaroon ng issue. Ayun, tumirik ang machine. Nang investigahan, second hand pa lang yun. Kaya pala naririnig ko rin sa baba. Wala na daw dito si Sir Pao. Oo, ang dami na pala niyang kaso. Nakasalubog rin pala si Sir Palobs kanina sa gate. Hindi natin mo ba? Birthday ng Mokong na yun ngayon. Hindi. Okay lang. Kung nga, pagka simple-simple lang ang pangalan ko, hindi niya pa maalala. Lester na nga lang eh. Timan lang sana kung ang pangalan ko, Nebuchadnezzar. Yun na nga ang point. Masyadong simple, kaya hindi maalala. Isang beses nagkasabay kami niyan sa jeep. Ang yabang ko pa sabi. Sir Palobs! Ako na to. Nilipi ko ng pamasayang ang loko. Kwentuhan kami ng kwentuhan. Chismis sa buhay ng kaklase ko. Basta. Ang dami. Tapos maya-maya, ang tanong ba naman, saan ka ba baba? Leslie. Leslie is tama ang first scene. Bagay. Si Ma'am Ann, manatiko pa rin. Si Virginia Hero. Oo, tama. Yung babaeng may koleksyon ng Alma Moreno jokes. Yung kapag ramdam niya ng board ng klase, lagi siyang may nakahantang joke. Paborito ko yung order daw si Alma ng Big Mac. Ano ka? Di ba nga kahit sa faculty
biro, binibenta niya ang jokes na yan. Anyway, hindi na pinipili ko si Ma'am Alma na yan. Wala lang career growth sa eskwelahan ito. Mabuti na rin. Para mapakinabangan naman yung mga estudyante ang Alma Moreno jokes niya. Eh sino nga ba yun? Si Mang Filipino? Jelly Vinta. Oo, yun! Alam na alam sa class ng dati. Talaga, di ba boring ang tao niya? Basa lang ng basa. Ang best friend niya, libro. Hindi. Naaaliw ako kasi kahit nagsasalita siya, para siyang tumutula. Ganito, right? Class, nakagmasdan niyo ba ang langit bago bumagsak ang ulan? Di ba? Para siyang pisngin ay pasa. Sira? Lagi ko sinusulat sa notebook ko yung mga quotable quotes niya. Ang tanda ko, yan yung notebook na hindi tayo pwede, hindi mo nangangalat kung nawala ko. Dapat ka siguro mo buging na makapulot ang kawirduhan. Pero syempre, wala pa rin tatalo sa aking psychology professor. Yung kambal niya din. The best kaya yun. Tantanan mo ko, Lester Piso. Wow! Buong pangalan, ma'am. At least, hindi Leslie. Wala ka nakapansin, ma'am Tess? Wala naman masyado. Hindi nga. Ah! Iyan ba? Oo nga. Parang may iba sa forma. Ang gwapo. Saan ang audition po yan? Saan ka mag-extra? Hindi ko ba aalis? Umagabi na oh. Dali lang. Bakit ka ba talaga nabisita? Ito ba ang answer key? Oo. Dami kong na-miss. Yung pagkain dyan sa cafeteria, nalasa mo yung mga pasyente. Yung kahit marumihan yung white uniform ko, hindi pa rin Kamusta nakakasama. na ba, Liz? Ang galing naman itong chinecheck ko. Wala pang mali. Napansin ko, kanina ka pa masalita. At alam ko, kung kailan ka ganyan. Okay ako, Ma'am Debs. Masaya ako. Okay. Good. Mauna na muna ako, Liz. Pwede naman, tumambay ka lang muna dito. Ang hirap pala. Yun. May anak kami ni Trisha. Magdadalawang taon na. That's great! Masaya nga. Kita mo, tinatanda na pag-aalaga sa mga pamangkin. Nakakalibang din kasi. Lalo pa yan, anak mo talaga. Masaya kasi madaldal na rin kahit malutan. Yun naman pala. Pero si Trish, hindi kami masaya. Hindi naman kami yung mag-asawang nagpapatuman ng tapos pag nag-aaway. Bilang ko lang din, lima kong daliri ko, ilang beses kami nagkataasan ng boses. Pero alam ko, ramdam ko, hindi kami masaya. Give it a time, Liz. Siguro nag-adjust pa rin kayo sa isa't isa. Ewan ko ba, Ma'am Debs? Pag naglalakad kami sa mall, magkaibang bagay na tinitignan namin. Natural lang yun. Lalaki ka, babae siya. Mas kabahan ka kung pareho. Hindi naman yan eh. Ako, okay na ako sa simple. Gusto mong murahin. Siya, mag-social. Kung ko alam to, pinilit yung baby namin para fashionable naman daw akong tignan. Dami namang reklamo. Eh, sabi mo naman, nagwapo mo sa polong yan. Sabi mo, Ah, hindi ba yan? Sa pagkain, gusto ko, unlimited rice. Alam mo yan. Siya, puro salad. ganito yan, Liz. Balikan yung mga dahilan kung bakit mo siya nagustuhan. Ang sabi mo, handa kang alayan siya kung hindi man kayo magka-wavelength. Hindi pala ganun kasimple. Isang araw, itadya akong tulala. Ang lalim daw nang iniisip ko. Hanggang sa nagtanong siya.
Problema raw ba? Anong sinabi mo? Sabi ko wala. Paano ba ipapaliwanag sa kanya? Yung alam mo may masakit sa'yo pero hindi mo may sa akin. Hindi rin naman dahil sa differences namin. Kababawan lang ang mga yun. Hindi ko na alam mo sasabihin, Pulis. Na-miss ko to. Yung pupunta ako dito tapos mag-uusap tayo. Na sa pag-uusap natin, alam na natin kung ano magiging reaksyon ng isa't isa. Alam na rin natin kung tayo parehong matatawa, matatameme o mababad. Hindi pa rin nakakasawa. Tansya po, I hate you na, boy. Alam mo, Ma'am Debs, nung hingan ako ng recommendation letter sa trabaho, ikaw agad ang naisip ko lapitan. Kaso, naisip ko rin na huwag na lang. Ano ba masasabi mo ron? Tumit pa yung cert, kilala ko po si Lester Quezon, nung freshman pa lang siya, nung anti-social pa lang siya. Kinaibigan, hanggang sa tinunte, kilala niya ang sarili niya. Masipag yan! Kaya taga-check ko ng test paper. Magaling pa yan sa Scantron. Kaso, hindi taga-check lang ng test paper. Kasi sa iba pang bagay, parehas lang sila ng sunod naman ng Scantron. Kamarka lang ang sagot, hindi pa rin mabasa. Tumitiri, nangiiwan sa ele. Huwag na natin buksan, Les. 2 taon na rin ang gaan. Na-pressure ako, Ma'am Tama Debs. na! Alam ko naman eh. Nararamdaman ko naman. Pero, iniwasan ko. Para akong estudyante takot sa exam kahit teorya. Les, ano ba? Natakot ako. Kaya, binali ko ang atensyon kay Trisha. Kagandahan niya. Patol kung patol ako sa mga kababawan. Pag-iibang ko sa sarili ko doon. Ang astig ko pag naging girlfriend siya. Kala ko, pag naging kami, pag nakasal kami, makakalimutan ko. Lester! Mahal kita! Sorry, Ma'am Debs. Ano naman eh? Si sorry! For once in your life, resparendigan ka naman! Okay na ako eh! Akalain mo? Oo! Nung gabing yun, galit na galit ako! Sa'yo! Sa sarili ko! Galit ako kung bakit ako mataba! Bakit 38 years old na ako? Galit ako kung bakit teacher ako at estudyante ka! Kung bakit sa dinami-dami ng lugar, dito pa tayo nagkakilala! Pero dumaan ang gabing yun, ang maraming gabi, nalaman kong wala akong pagsisisi. Wala akong pagsisisi sa ginawa ko at kung ano nangyari. Di man naging tayo. Sapat na siguro yung nasabi. Mahal kita, Ma'am Debs. Mahal kita, Debbie. Ikakasal na nga pala ako, Lester. Isang buwan. Umasa eh. 40 years old na rin kasi ako eh. Pero yun, dumating siya. Hindi ko nga lang siya nagpag-check-check ng test papers eh. Ano ba naman kung... Sige. Ang mga nagsikal ka na.